30s, magpapaka-honest ako sa inyo ha. When it comes to the topic of religion, I think ako yung huling tao na dapat pakinggan o magbigay ng opinion. Obviously, yun kasi yung topic natin ngayong araw or gabi. At tuwing may mga social issues na pumuputok, kagaya na lang po ng pag-uusapan natin ngayon, syempre tinatanong ko muna yung sarili ko. O klaro, meron ka bang masasabi dun sa usapin kung saan may mapupulot na aral, no? Yung mga nakikinig sa'yo, yung mga 30s. Kaya mo bang magsalita tungkol dito na hindi bulag sa iisang perspective lang? Nag-iisip po ako. Tapos nasabi ko, oo, hindi po kasi talaga ako isang relihiyosong tao, non-religious ako, pero yung mahal ko po sa buhay, yung mga kaibigan ko, oo. Isa sa mga mahal ko sa buhay po na relihiyoso, aking lolo, na wala na po siya. Pero mahal na mahal ko po yun. Bago siya nawala, sabi niya sa akin, non-verbatim, pero parang sabi niya, Apo, makapangyarihan ng Panginoon. Lahat ng to, siya gumawa. Hindi siya nagkakamali. At kung sino ka, may rason kung bakit ka ginawa ng Diyos na ganyan. Something as powerful as that, hindi na po yun mawawala sa isip at sa puso ko. Yung ganda-ganda ng ngiti ko pag naaalala ko. Pero at the same time, naiyak din ako. Miss ko yung lola ko. Gusto ko na i-apply yung maliit na parte ng puso ko na yan dito sa pag-uusapan natin ngayong gabi. So kahit ano pa po yung relihiyon mo, Muslim ka, Budista ka, Katoliko ka, INC ka, maaaring iba-iba yung mga turo, no, sa mga relihiyon, pero at the end of the day, isa lang ang layo ng Panginoon na mahalin natin ang kapwa-tao natin at na maging mabuti tayo sa ating mga kapwa. At naniniwala ako na kahit hindi po ako relihiyoso, hindi ako magkakamali sa sinasabi ko yan. Kaya yan ang anchor ko. At dahil dyan, sana sa pagtatapos ng usapin natin, mas makita natin na magkakaparehas-parehas tayong lahat. Magkakaparehas tayong lahat kahit na magkakaiba tayo ng paniniwala. Sana nagigets niyo ako 30s ha. Anyway, ito ngayon yung pag-uusapan natin no, na isang kontrobersiya. Kung makikita niyo po yung mga videos ni Alvin Aragon, medyo for some, magiging triggering siya. Anyway, sasummarize po natin ito sa tatlong bagay. Number 1, ano yung konteksto ng buong issue? Bakit pumunta doon? Paano napunta doon? Matagal na rin kasing retired po sa showbiz itong si Sexbomb IZ. So bakit pinag-uusapan ulit siya? Number 2, yung mismong issue na merong kinalaman sa faith at relihiyon. Number 3, anong matututunan natin dito sa kwentong to? So mag-uumpisa po ang lahat sa Sexbomb reunion. Para sa mga hindi po nakakakilala, ganda na naman ng ngiti ko sa usapan natin. No? Yung mga Gen Z po na hindi sila kilala, ito yung Sexbomb Girls. Super sikat po talaga na girl group ng Pilipinas. Yung mga grupo po ngayon, no? Hindi sa minamaliit po natin, no? Pero isipin nyo na 10 times, 100 times mas malalim yung kanilang cultural impact. Hanggang ngayon, ang dami pa rin nag-get out po. No? So mula sa mga TV, concert, movies. I think may pelikula sila, napanood ko rin yun eh. Lahat yan talagang sumikat sila at namayagpag. Yun yung term for them. I think ito walang research pa, pero I think sumikat sila around 2000, early 2000s, late 2000s. Ako personally, no, hindi naman po ako mahilig sa mga grupo at hindi rin naman ako super fan ng Sexbomb, no? Pero as a millennial, fan ka o hindi ng Sexbomb, alam na alam mo yung mga kanta nila. Yung mga sayaw nila, sinayaw mo na yan. Mapalalaki ka, babae, kahit tomboy ka pa, no? Isa ka sa mga naghalo kay ube sa Christmas party noong 2000s. Tapos sa TV pa, dekada rin ata ang tinagal. Please correct me if I'm wrong. Pero pag uwi ko po galing school, mula sa Itbulaga, mapapanood mo sila doon sa Laban o Bawi. Doon talaga sila nakilala. I think kung hindi ako nagkakamali.
At nung naging sikat sila, nagkaroon din sila ng sarili nilang TV show na Day 17 na napakaraming seasons po talaga. Ako personally, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako sobrang fan. Pero napapanood ko po lahat kasi yung nanay ko, adik na adik po, talagang tutok po dyan. So habang nagawa ko ng assignments, alam ko yung mga moshi-moshi chikiyaki, yung ganyan, ulingling, taba-taba ching-ching. I'm sure alam nyo na rin yun, ha? Moshi-moshi chikiyaki, chikiyaki. Ay naku, hirap-hirap ng buhay dito sa Japan, lalo na kung ang amo mo ay yakuza, nakakatakot. Mga kamag-anak mo dito sa Pinas, hinahingi ng pera. Marami rin yung mga laro na pambata, yung larong kalye na tinatawag. Para sa mga bading, specifically, yung katawan ni Jopay, ganito. Hindi ko alam yung eksaktong tawag dun sa laro na yun. Pero kung alam niyo yung tawag doon, comment nyo na lang sa ilalim. Tapos ang ending niya, yung get out na tinatawag. Dagdag na kwento ko lang din mula sa buhay ko na nung nasa high school ako. Lagi po akong sugatan at may kinalaman to sa sex bomb. Kasi yung mga kaklase ko po, no? Especially, ulit special mention sa mga classmates ko, yung bading talaga po, no? May laro sila na natatawa ko pag naalala ko, Encantadia versus Sex Bomb. Ganyan. So, kunyari, Pirena, lalabas ng apoy. Tapos lalabanin si Sex Bomb Jopay. Ang weird. Tapos nagsasakitan sila, nagkakalmutan sila. Lahat ng nasa classroom, nadadamay at isa po ako doon. Ang gulo-gulo po talaga. Pero, kaya ko lang din nakwento yan kasi ganun po talaga yung impact niya, yung cultural impact na tinatawag, especially sa aming mga millennials. At kung nadedetect nyo yung joy sa pagkukwento ko, given na hindi naman ako fan na fan levels po talaga nito, no? Imagine niyo na lang yung saya ng mga fans po talaga nung malaman nila na may reunion concert ang Sex Bomb Girls. I think walang nag-expect, no, na magiging sobrang laki nitong mga series of shows ng Sex Bomb. I think miski sila di ba? Nawalan din sila ng hope kung nakikita niyo yung mga reels nila. Wala nagtitiwala sa kanila, ganyan. Akala nila magfa-flop, mga ganung bagay. At dito na mag-uumpisa yung usapan. Ito na kasi talaga yung mitya. Ang Sex Bomb Girls po kasi nagkaroon ng reunion concert. Pero hindi sila kumpleto. May kulang. Noong February 7 sa Mall of Asia Arena, ika-4 na araw ng Sex Bomb Girls concert o yung round 4 na tinatawag. Tapos bigla-bigla na lang nagsisigawan na yung crowd. Tuwang-tuwa po yung lahat kasi merong isang bumalik sa Sex Bomb Girls. At ayan na nga po si Sex Bomb Izzy Trazona. Nagkaroon siya ng isang surprise appearance na wala kahit sino ang nag-e-expect na mangyayari. Bibitinin muna natin. Kaldahin ka. Ano po? Ano ba to? May kaganapan. Wait lang. Ano po yun? Ano yun? Of course, yung mga members parang overwhelmed din po sila sa emosyon, nagyayakapan sila. Tapos sabi ni Rochelle Pangilinan, yung leader nila, willing ako maghintay, makasama ka lang namin. Akala ko matagal pa bago ka bumalik. Ngayon na pala yun. Ayun. Hindi aksidente, Kala ko yung pagpa-pray ko, matagal pa. Pero willing ako maghintay. Makasama ka lang namin. Akala ko matagal pa yun. Ngayon na pala yun. Yay! Kung saan sumagot naman si Sex Bomb Izzy, sabi niya, mahal na mahal ko kayo. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng pinalaki ng Sex Bomb. Simula't simula, you always had love for this group. Mahal na mahal kayong lahat ni Lord. Unang-una, okay? Mahal ko kayo. Hayaan na ako siya magsalita. Mahal ko kayo. Okay? Lalo pa sinabi hindi. And gusto ko rin magpasalamat. Ano ba yan? Dapat masaya. Bakit kasi dito ka pumasok sa relationship? Ayan. Sa isip ko kita. Gusto, ang hirap naman ng stage nyo. Kailangan gumanon ako. Oo, pag nagsalita ka, ay si paikot, pwede. Go, stage natin. Ayan, gusto ko magpasalamat sa lahat ng pinalaki. Yes. Ayan, gusto ko magpasalamat sa simula't simula
until now, you supported and you love this group. Ayun, and tulad ng sinabi niya kanina, mahal na mahal kayong lahat ni Lord. So ayun na po, no? Nabanggit na si Lord, di ba? Papasok na tayo sa konteksto ng relihiyon at faith. Pero bago yan ha, magdi-disclaimer lamang po ako sa inyo. Walang kahit sinong makakapagsabi kung ano yung mali o tama sa mga relihiyon at mga paniniwala, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag-ibig at paggawa ng mabuti ang anchor dapat nating lahat. That being said, naniniwala po ako at nakikita ko na sa religion or faith nitong si Sex Bomb IZ, kita mo yung mga interviews niya, parang nakahanap po talaga siya ng peace. Nahanap niya yung liwanag niya. And good for her. Kasi diba, maraming mga tao ang nawawala po, and for many, religion or God yung nagiging anchor po nila. Ang dami pong binigay sa akin ni Lord na kapalit nung binitawan ko po na pagiging sex bomb. Tsaka sobrang ang gaan-gaan po ng loob ko noon na ang dami nagtatanong, bakit? Talagang sobrang takang-taka sila na bakit isikat na sikat kayo? Bakit porkit nakilala mo na si Lord gagamitin mo nga yung talent na binigay sa kanya, bakit ka umalis dyan? Ganun talagang, pati yung mga kapitbahay namin nagre-reklamo, bakit umalis? Nagre-reklamo sa nanay ko, bakit umalis yung anak mo? Ganyan. Ano ba na, sinayang mo naman yung career niya, sinayang niyo, yung pera kikitain, ganyan. Ang dami pong nagre-reklamo, pero nakikita naman nila na meron pong joy sa akin, na nagtataka sila na bakit kahit wala naman siya ngayon sa sex bomb, meron pa rin siyang smile, may joy. Faith is a beautiful thing. Hindi ako religious, ha? Alam niyo na yan, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko nakikita baguhin ng faith ang mga tao sa paligid ko. Yung pinakamalaking example ko nga po sa akin lolo. However, punta na tayo doon sa konteksto ng kontrobersiya. Dito na papasok si Alvin Aragon. Sabi ni IZ Trazona na dumulog muna siya sa blessing ng asawa niya bago pumunta sa reunion concert ng Sex Bomb. Wala naman pumali doon, no? As partners, dapat lang naman talaga na pinapaalam natin yung mga desisyon natin sa isa't isa, di ba? Communication. Sabi niya, before that day po, kinontak ko na si Mia, si Sex Bomb Mia, that nag-decide na ako. Sabi ko, actually, nagpaalam muna ako. Han, pupunta ako sa concert. Una, parang hindi siya okay. And then he prayed. Pinag-pray muna niya. And then finally he said, o sige, go. Yes. At kung makikita niyo, merong hesitation doon sa asawa niya. Tinanong siya ni Boy Abunda, bakit may pag-aatubili? No? Dito na papasok ang opinion ng mga tao. At gusto ko na marinig din yung opinion ninyo. Ito yung isinagot ni Alvin Aragon. Sabi niya, hindi madali nung sinabi niya sa akin, Tito Boy, na mag-share siya ng love ni Jesus doon sa concert. Tsaka hindi madali yun na desisyon. Ang dami kasing tao MOA Arena is 15,000 ang capacity. Tapos magsasalita ka. Hindi madali. Sabi niya, teka lang Han. So pinag-pray ko muna. Sabi niya, tapos nag-devotion ako. So na-convince ako na ito, guidance ng Panginoon sa kanya. O sige Han, I support you. Kung gusto mong umattend ka. And I'm sure, na for Sex Bomb IZ, this reunion meant a lot. The very fact na andun siya, alam mo na gusto niya po talaga yun. Kaibigan at pamilya niya yung mga taong yun And I don't think there's anything wrong with that. Diba? So kung makikita natin, parang shared spiritual decision sa kanila na makipagkita muli si Sex Bomb IZ sa Sex Bomb Girls. Pero dito na ngayon sasabog ang internet bashers, or criticism. Sa interview, aminado si Alvin na marami talaga yung nagalit po sa kanya. In the context na parang kinokontrol niya raw yung asawa niya. Okay, sabi niya, ang daming bashers ng asawa ko. I'm here despite ang daming bashers ng asawa ko. Iba ang bashers ngayon, hindi lang sa comment section. Ini-email pa. Mamatay ka na. Ganon. So maraming iyak ang asawa ko. So, nandito lang ako. Ready na nga akong magsampa ng kaso sa mga bashers. Nandoon din ako sa concert. Hindi lang para suportahan siya, para protektahan din siya. Loko-loko rin ang mga bashers. May ganun ako. Sabi niya, syempre, asawa ko to. That's my duty to protect my wife not only physically, but spiritually.
I'm praying for her. So, eto lang po, no, for context lang din, 2009, nung mag-resign si Sex Bomb Izzy sa Sex Bomb. So, kung tutuusin, 21 years na in the making itong pagkikitang ito. Sabi niya, ang galing ni Lord dahil hindi lang pag-share ng gospel ang nangyari. Kumanta kami. May reunion. At kung fan ka, Diyos ko, maiiyak ka, miski ako eh. Miss ko yung mga hug namin. We missed each other. As for Alvin, sabi niya, masaya ako. Naiiyak din ako, pero may hawak akong camera eh. Kinuhanan ko siya. May alaga ako noon. Yaya ako nung time na yon. Nandun lang ako, parang sinasabi ko, Han, andito ako para sa'yo. Kung ano ang desisyon mo, susuportahan kita. So, eto na. Pinag-resign ni Lord. So, nagkaroon po ng interview si Alvin Aragon sa DZAR Radio kung saan tinanong siya ulit tungkol sa pag-alis ni Sex Bomb Izzy sa Sex Bomb. Ito yung sabi niya na, sinasabi nila, kaya pala wala sa Sex Bomb si Izzy dahil sa lalaking yan. Teka lang ha, matagal nang wala si Izzy sa Sex Bomb. 2009 pa lang daw. Hindi pa nga daw siya yung asawa. Sabi niya, sino ang nagpa-resign kay Izzy sa Sex Bomb? Ito na yung sagot niya. Ang Panginoon noong naging Christian si Izzy. Pinag-resign daw ng Lord. Dinagdag niya pa, pinag-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay Izzy, come, follow me. I will make you fishers of men. Nag-obey si Izzy doon. Kausap niya si Joy Cancio. Sabi niya, Ate Joy, magre-resign na po ako sa Sex Bomb. Yung pangalan po namin, damit po namin, at sayaw po namin. Sinasabi nila, kaya pala wala sa concert si Izzy dahil dyan sa lalaking yan eh. Teka lang ha, matagal lang wala si Izzy sa Sex Bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw Hindi dumating. pa nga ako yung asawa eh. Sino ang nagpa-resign sa sa Sex Bomb? Ang Panginoon nung naging Christian si Izzy. Pina-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay Izzy, come follow me, I will make you fishers of men. Nag-obey si Izzy doon. Kausap niya si Joy Cancio. Sabi niya, Ate Joy, magre-resign na po ako sa Sex Bomb. Sabi ni Joy, bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Eh ano? Sabi ni Izzy, yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin. Stop weaponizing Christian faith. For context po, no, itong mga babasahin natin, it's not my own opinion. Dahil naniniwala ako na maa-achieve lang natin ang totoong peace within religions kapag nakikita natin yung pagkakapare-pareha natin instead of pagkakaiba-iba ng ating paniniwala. Ayun na ako lang po, no? Pero magbasa tayo, kagaya na lang nito from IC Mendoza. Sabi niya, stop weaponizing our Christian faith to hurt people and clout chase. I am a gay guy and a Christian. Anak at apo ako ng mga pastor. I practically grew up in church and my relationship with God is built on prayer and His grace and not on other people's approval. I did not choose between my faith and my identity. I can have both. Nagmamahal, Sex Bomb Izzy, which is a play on Sex Bomb Izzy. I think medyo nababanggit rin kasi po sa usapan na to kasi may anak po si Sex Bomb Izzy na trans. Pero hindi na po natin i-discuss yan ha. He also cited lang din kasi, no, ito si Alvin Aragon, yung Bible, sabi niya, God will throw you to hell if you continue to do homosexuality. Again, hindi na po natin di-discuss. Pandora's box na po yan pag pinag-usapan pa po natin. And malayo na po kasi sa main discussion natin. Pero sa mga susunod, kung gusto niyo. Anyway, ito pa. May mga comments din katulad nito na sabi, ha? Pinagsasabi nito? Yak! Na para bang kasalanan maging sex bomb? Panibagong issue na naman. Mas kasalanan kaya maging homophobic at transphobic. So ito na, I think ito na yung icing sa ibabaw ng cupcake na tinatawag. May interview po kasi. Ito yung sabi ha, ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Sex is actually created by God. Iwas doon, hindi pleasing yun. Hindi magandang impluwensya sa maraming tao sa Pilipinas sa mga bata especially. I-explain ko, ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Iisipin lahat ng bata, ano yung sex? Sex is actually created by God na ginagamit ng husband and wives. Not girlfriend-boyfriend. At hindi dapat isipin ng bata agad yun. So, medyo, alam mo yun, iwas doon. Hindi pleasing yun. Hindi maganda impluwensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. Second, yung damit daw. May damit kasing gagalangin ka.
May damit daw nakita cleavage at saka legs. Walang lalaking magnanasa kung maayos ka manamit. Second, yung damit. Yan. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit nakita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa kung maayos ka manamit. At ding 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 po sa isip ko, medyo red flag po talaga itong parte na ito. Kung magnanasa ka, kasalanan mo yon. Magnanasa ka eh. Huwag mo nang sisihin yung kababaihan. Sabi niya, maraming lalaking gustong makakita ng legs. Sabi niya pa, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you are already admitting adultery. Maraming lalaki gusto makakita ng cleavage tsaka legs eh. Kahit naka-see-through ka pa. Oh, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your heart. So, parang sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pala ng Pag tumitingin babae yan, na oo. nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. So dyan na magpapaka-honest po ako, no? Naniniwala ako na maraming sex bang fans ang na-trigger. Na para bang kabastos-bastos sila. Ang babastos ng mga sex bomb. Dahil sexy manapit yung sex bomb, may yung mga sayaw nila. Diba? Medyo sultry. Pero naniniwala ako that sexuality shouldn't be demonized. Ako, I'm sex positive. Nabanggit niya yung salitang pagnanasaan eh. Yung nagnanasa ang may kasalanan. Hindi yung nakasuot ng sensual na damit. Marami mga tao ang in line, no? At one sa kanilang sexualidad. Hindi yun excuse para gumawa o mag-isip ng masama sa isang tao. At hindi yun ikinababa ng isang tao, especially sex bomb. Kung makikita natin, every one of them grew up to be decent, independent, strong women. Doon, disagree na po ako sa sinasabi niya. So siguro, doon ko na ipapasa sa inyo ang bola. Ano masasabi nyo dito? Mali ba si Alvin Aragon sa nasabi niya? Dapat ba siyang humingi ng paumanhin sa sex bomb? Comment nyo sa ilalim. Sabi ko nga sa inyo, naniniwala ako na importanteng pag-usapan ang ganitong klase ng mga paksa. Miski ako hindi ako komportable, baka may mag-aaway-aaway sa comments natin. Pero naniniwala ako na lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. Normal yan. Pero kung ginagamit na natin itong mga paniniwalang ito para mambaba ng ibang tao or magkulong sa kanila sa isang cage, dun ko masasabi na mali na po ito. That being said, I don't think na dapat din tayo magalit sa faith ni Izzy Trazona. I genuinely think it's beautiful that she and her husband found light in God. Despite me being non-religious, ang laki po ng naitutulong niyan sa mga naghahanap ng clarity at purpose sa kanilang isip at puso. Iba yung gaan sa puso, kumilos, pag nahanap mo na yung compass mo. Ako, I found that, hindi sa religion, no, pero nahanap ko na rin yan. And a lot of people see that through God and religions. Pero siguro may isang request lang din po ako, no? Lahat kasi tayo sometimes sa tingin natin na yung paniniwala natin, yun lang yung tama. Miski ako ganun din minsan eh. Lahat naman tayo. Kapag relihiyon na po ang usapan o paniniwala, isa lang ang ending na ginagawa ko po sa aking channel. At ito ay ang ikot si Jesus mismo. Sabi niya, love thy neighbors. Mahalin mo ang kapwa mo tao. Minsan, nakakalimutan natin nang hindi lang tayo yung binigyan ng Panginoon ng mata para makakita, ng puso para makadama, na lahat po tayo merong kanya-kanyang experiences at POV sa mundo. Yun yung gusto ko na makita natin. Siguro no, kahit hindi ako relihiyoso, nilagay din ako ng Panginoon dito para ma-realize niya. Di ba? Yan yung gusto kong isipin eh. Imagine kung gaano kaganda at kapayapa ang mundo kung matututunan lang natin irespeto at igalang ang paniniwala ng bawat isa. At naniniwala ako, awayin niyo man ako o hindi, na yan ang gusto ng Panginoon. Sa tingin niyo ba tama ako? I-comment niyo sa ilalim. So para sa mga katanungan natin ngayong gabi, no, mag-like, subscribe at notification bell muna kayo. Isang importante at positibong katanungan ang itatanong ko para sa inyo. Anong magandang aral o experience ang nakuha mo mula sa kahit sinong kapwa-tao mo, no? Kaibigan, pamilya, katrabaho, na merong ibang paniniwala na hindi katulad ng sayo. Ikwento mo naman sa ilalim dahil gustong-gusto ko yung marinig. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.